Jowa-jowa lang daw po. Huh? Hindi po ako pinayagan ni mo. Ano ba yan, jowa-jowa na yan? Paano nila nalaman na nandito ka kung hindi mo yun nakaka-chat siguro? Doon kasi nagtatrabaho tapos hindi na po sila pumunta. Dito kasi hindi ko pinapapunta ni mama kasi alam na po, hindi po kasi nila alam na may tumulong po sa akin. Madeline, may posibilidad nga bang matanggal bilang scholar ni Pugong Biyahero? Nakabalik na nga si Pugong Biyahero sa Davao. Base nga sa vlog ni Peter Paul, ay dumiretso agad sila kina Nanay Lorna at sa bahay nila Judy Ann upang bisitahin at alamin ang sitwasyon ng kanilang bahay. Sa di inaasahang pagkakataon ay may natuklasan si Pugong Biyahero tungkol kay Madeline. Ano nga ba ito? Ang masayang pagbisita sana ni Pugong Biyahero sa bahay nila Judy Ann upang alamin ang sitwasyon ng bahay nila ay napalitan ng lungkot dahil sa nabalitaan ni Pugong Biyahero tungkol kay Madeline. Tinanong nga ni Pugong Biyahero si Madeline bakit hindi siya makontak sa messenger at hindi sila nagsisend ng grade nito. Dagdag pa niya ay mukhang binlock siya ni Madeline sa messenger. Pinahindian naman ito ni Madeline. Ang paliwanag niya ay nasira daw ang kanyang cellphone at meron daw gumagamit ng kanyang account at nahack daw ito. Nalungkot si Pugong Biyahero sa kanyang nabalitaan dahil ang inaasahan niya mga grado ni Madeline na matatanggap niya sa messenger ay hindi ito nag-send upang ipakita sa kanyang sponsor. Nabanggit din ni Madeline na meron siyang line of 7 at 75 na grade. Paliwanag niya ay nagkasakit daw siya nitong mga nakaraang araw kaya naging ganoon ang kanyang grado. Tinanggap naman ni Pugong Biyahero ang kanyang paliwanag, ngunit sadyang may agam-agam pa ito dahil hindi sapat ang dahilan na ito upang bumaba ang kanyang grado. Nabanggit din ni Pugong Biyahero na may nakita siya sa story ni Judy Ann patungkol sa isang lalaki na nakaakbay kay Madeline. Tinanong niya si Madeline kung sino ang lalaking yun na nakaakbay sa kanya. Ang sagot nito ay isang kaibigan lamang nila ni Judy Ann. Ngunit hindi naniwala si Pugong Biyahero at sinabi nito na baka daw boyfriend niya. Hindi pa rin umamin si Madeline nung una at sinasabi niya na kaibigan lamang ito at mga barkada. At kuminsan nga daw ay napupunta pa sa bahay nila upang magharana. Doon nadula si Madeline at sinabi ni Pugong Biyahero na mismong si Judy Ann na ang nagsabi na boyfriend daw niya ang lalaking nasa picture. Alam po naman natin na nakasaad sa rules ng Pugong Biyahero Scholar ay bawal na bawal ang magbo-boyfriend upang nang sa ganon ay makapag-focus sa kanyang pag-aaral. At nangako din si Madeline na hindi niya gagawin yon dahil pangalawang pagkakataon na ang ibinigay sa kanyang tsansa. Ganyan challenge ko sa'yo ha, mag-aaral ka ditong mabuti ha. Opo. Tapos isipin mo yung pangarap kaysa dun sa niisip kasi nila baka mag-asawa ka na. Hindi po. Wala ka na balita ang boyfriend niya dito? May boyfriend ka na, Madeline? Wala po. May boyfriend ka? Okay, mabuti wala. Inulit ko lang kasi baka mamaya mayroon ha. Okay, yung rules ko dahil scholar ka pa din namin, kahit nandito ka na, unang-una bawal ang boyfriend, ha? Opo. Pag nalaman ko na may boyfriend ka, automatic tanggal na. Kasi at your age, 15 ka na, 15 ka pa lang, medyo mapusok yon. So, alam mo na mangyayari. Pangalawa, consistent dapat ang communication. Pag kailangan ko ng grade card, pasa. Ha? Opo. Ngunit hindi ata nangyari ang ipinangako niya kay Pugong Biyahero. Kaya ngayon ay nanganganib siya at may posibilidad na matanggal bilang isang scholar ng Pugong Biyahero. Kahit nalungkot si Pugong Biyahero sa kanyang nalaman patungkol kay Madeline, ay ibinigay pa rin ito
ang kanyang allowance, 2,000 mula kay Pugong Biyahero at 3,500 mula naman sa mabait na sponsor ni Madeline. Wala nga siyang barya nung oras na yon, kaya naman ginawa na ni Pugong Biyahero na 4,000 ang ibigay sa kanya. Sobrang napakabait nga ni Pugong Biyahero. Ngunit nagagawa pa rin siyang lokohin. Sinayang ni Madeline ang binigay na pangalawang pagkakataon sa kanya upang makapag-aral at masuportahan ng sponsor at ni Pugong Biyahero. Alam naman natin na laging tutok si Pugong Biyahero sa kanyang mga scholar at sinusiguro niya na makakapag-aral na maayos at mabibigay ang mga allowances na pinapaabot ng mga sponsor. Bukod pa dito, may mga dala nga silang tali ni na PB Team Peter Paul at Peking Bombay upang nang sa ganon, kapag may malakas na bagyo ulit ay pwede nilang itali yung kanilang bahay para hindi liparin ang bubong. Ikaw ka dudes, Kapugong Biyahero, anong masasabi mo sa nagawa ni Madeline na number 1 rules sa Pugong Biyahero Scholar na nag-boyfriend ito? Nabanggit din ni Pugong Biyahero na pag-iisipan niya at tatanungin niya ang sponsor nito kung ipagpapatuloy pa ang pagbibigay ng allowance sa kanya. Muli po, huwag po nating kalimutan mag-subscribe kay Sir Paul Pugong Biyahero at huwag po nating i-skip ang kanyang mga ads nang sa ganun po ay malaking tulong po ito sa kanyang mga tinutulungan. Pakidamay na din po ang aking munting channel. Muli, ito si Marites Dudes TV. Hanggang sa muli, bye-bye!